Hi everyone, it's May and Joel. Welcome back to my YouTube channel. Salary increase dito sa NCR para sa ating mga minimum wage earner. Wow! Yes, yan ang ating pag-uusapan for today's video. Kung magkano nga ba ito? Anong mangyayari doon sa mga above minimum dati na ngayon ay naabutan na ng minimum wage? So number 1, magkano ang salary increase? Ito po ay 35 pesos per day. No? So dating 610 pesos at ito ay magiging 645 pesos per day. Number 2 questions, kailan ba ito mag-take effect? Ito po ay effective July 17, 2024. So this month din guys, ang effective ng inyong bagong minimum wage. Number 3 questions, ano naman ang mangyari Miss Angel doon sa mga above minimum wage pero ngayon ay naaabutan na ng bagong minimum wage? Ang tawag dyan guys ay wage distortion. So magkakaroon po ng wage distortion ng HR nyo. Titingnan po lahat ng employees no kung sino yung dating minimum, sino yung naka-above minimum, na naabutan na ngayon guys ng bagong minimum. And ang mangyayari dyan guys, it's either ang gagawin ng company ay ipapantay kayo sa minimum wage, no? Ang dating sahod nyo na above minimum wage, ipapantay na lang sa bagong minimum wage ngayon, or lalagyan din kayo ng increase. Dadagdagan din kayo ng increase para maging above minimum wage pa rin kayo sa bagong minimum wage ngayon. Nagets po? For example guys, ang bagong minimum wage ngayon is 645. And let's say in a month ay meron siyang 26 days. So ang magiging monthly niya is 16,770 pesos. Ngayon, ikaw na above minimum wage before, ang iyong monthly is 16,500. So kung makikita mo guys, meron ng difference na 200 pesos. No? Mas mataas na siya sa'yo. Mas mataas na si minimum compared sa'yo. So ang gagawin dyan ni HR, sa wage distortion na gagawin niya, it's either dadagdagan ka niya ng 270 pesos para pasok ka sa minimum wage na 16,770 monthly, or mas dadagdagan niya pa yung increase sa'yo para above minimum ka pa din sa bagong minimum ngayon. Nagets? Sa ating mga employee dyan, I know sobrang liit lang nitong 35 pesos guys compared sa inflation rate na nangyayari sa atin halos every day, every week, and monthly. No? Na halos hindi na natin makontrol yung pagtaas talaga ng mga bilihin compared sa 35 pesos na binigay na increase sa inyong mga minimum wage earner. At dito sa increase na ginawa nila guys, no, sana wag po nilang gawin kasi napapansin ko sa Pilipinas, every time na merong salary increase na nangyayari, meron ding bilihin na bigla na lang tumaas. Merong contributions na bigla na lang itataas. No? Sana naman dito, sa 35 pesos na dinagdag nila daily, sana mananatili muna ang lahat ng bilihin sa ganong rates, ang contribution sa ganong amount. Huwag naman sana after how many days na nag-take effect tong increase ng bagong minimum sa NCR, no, ibabalita naman na magtataas si SSS, si Pag-ibig, o kaya si PhilHealth. No, sana huwag naman ganon guys. Kasi kaya hindi maramdaman talaga ng mga Pinoy, ng mga Pilipino, ang salary increase dito sa Pilipinas. Dahil alam mo yung mindset, parang kapag may matumaas sa ganito, dapat may tataas din ganyan. Diba? So dito sa bagong minimum wage guys ha, tandaan nyo July 17, and of course, magbabago din ang computation ng inyong 13th month pay pagdating ng December guys. Kasi nag-iiba na yung amount niyo from July to July onwards. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.